Ay, Nelson, pinalad tayo ha. Ang The Rock ng Senado, mga Wow! kapanayam natin. Naku, talaga naman. Salamat na pagbigyan tayo. Senador Ronald Bato de la Rosa, Sen, live po muli kayo sa Net25 at napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Sen, magandang umaga po. Magandang umaga, Jen at Nelson, at sa ating mga taga-subaybay, sa inyong lahat. Magandang umaga po. Parang hindi ata kayo nag-exercise, nagja-jogging ngayon, Sen ah. Medyo sumakit yung tuhod ko ngayon, ganun Jen. ba? Oo, kaya hindi, pagising ko, mukhang hindi ako makapag-walking ngayon. Kaya medyo sumasakit yung aking tuhod. Ganun Relax ba? muna. Relax muna. Pagka-edad na 35 ba, no? Sumasakit na rin ng tuhod, Sen? Ganon talaga siguro. Kapag exercise ako ng straight na mga 2 linggo, talagang kailangan mag-rest ng hinahanap ng katawan ko yung pagpahinga. Kaya sumakit yung tuhod ko. Indicator yan na relax ka muna. Anyway, Sen, ano po, siguro hindi ko pa narinig ang inyong reaction pala mula nang magbitiw ang BP Inday sa DepEd. Meron ba kayong personal na reaction dito, Sen? Ay, yun lang naman. Ang aking reaction is that whatever her decision is at saka yung mga future decisions na gagawin niya, ay andito lang po ako para susuporta sa kanya. We have to respect her decision kung anong tingin niya, but I cannot just speculate kung anong mga rason bakit siya nag-resign. Ang akin lang naman is siguro sa tingin ko lang maybe she is no longer happy with her present situation, or hindi na siya komportable, kaya siguro siya nagbitaw. So hayaan na lang natin yun na siya ay papalagay sa katahimikan, pero sana gampanan pa rin niya ng husto talaga yung kanyang pagiging vice presidente. Opo. Ay, well, alam naman namin, Sen Bato, na kayo ay sa mga supporter po ng pamilya Duterte, at kayo nga po ang pangalawang Pangulo. Makaka-affected ba ito sa inyong relasyon sa kanya o hindi naman po? Hindi naman. As I have said, kung saan sila papunta, nandun pa rin kami. Nandun ako para susuporta. Hindi po magbago yung aking relasyon sa kanila dahil alam mo naman, walang Bato de la Rosa kung walang Digong Duterte, di ba? Tama po, tama. Malaki ang utang na loob natin sa pamilya na yan. Sila po ang gumawa sa atin. So expected natin na andyan tayo palagi para sa mga Duterte. Sen, si Nelson po. Nelson, Senador Bato. Ito po bang Sen, yung pagkakaalis ba ni BP Sara sa gabinete ay nangangahulugan na magkakaroon ng isang malakas na opposition group sa kasalukuyan, Sen? Yes, Nelson, hindi pa tayo makapagsabi definitely as of now. Let us wait for further developments in the coming days. But sa ngayon naman, wala namang deklarasyon na sinabi si pangalawang Pangulong Sara Duterte na siya ay magiging opposition. Wala pa naman siyang sinabi, hindi pa nila dineclare na maging opposition siya. At saka naman si dating Pangulong Duterte rin, ama, ay nagsabi rin naman siya na bakit daw siya maging opposition, na kilala naman daw niya si kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na isang mabait na tao. Wala daw siyang problema kay President Bongbong Marcos na napakabait man daw ito na tao. Pero pagdating naman, sabi niya, pagdating sa mga issues tungkol sa national interest, hindi mo daw talaga siya mapapatahimik. Magsasalita siya talaga sa mga issues na apektado ang national interest. Kaya sabi niya, issues lang naman tayo. Hindi naman tayo yung universal. Kasi kung may issues na hindi daw talaga siya pwedeng tatahimik, magsalita siya. Pero hindi ibig sabihin na galit na siya doon sa tao dahil nga issues-based yung kanya.
So, kung sabihin natin na opposition, hintayin lang natin what will develop next. Dahil wala pa naman silang taharang statement na nagsasabi na sila ay mag-create ng isang malaking opposition. Yun. Doon naman ho sa ano ang inyong reaksyon pala? Mukhang lahat ng kasong sinampa kay dating Senadora Laila de Lima ay napawalang sala na po lahat, Sen. Wala tayong magawa dahil turf yan ng korte, no? Opo. We have a separation of powers. Separate yung powers ng legislatura, separate yung power ng korte. So we have to respect the decision of the courts. Pero hindi ba kayo nanghihinayang? Kasi sayang yung effort. Alam nyo, nung ito'y nakulong sa administrasyon po ng dating Pangulong Duterte, alam ko, PNP chief kayo ng time na yun eh. Yes, PNP chief ako nung time na yun. Opo. But I was not part of the building up of the case dahil direktang DOJ. Opo. DOJ ang nag-build up ng kaso. Yung PNP was there only to implement na lang sa warrant nung lumabas yung warrant galing sa korte. So hindi pa rin totally nasayang dahil nga na initially naniwala pa rin ang korte na merong basihan yung kaso dahil nga nalabasan ang warrant of arrest, di ba? So may basihan, pero yung nga lang mayroon tayong proseso, may judicial processes tayo at ayan ay respetuhin natin kung ano man ang kalabasan ng korte sa kanilang decision. Opo. At hanggang ngayon ba, Sen, kayo pa rin ang chairman ng public order sa Senado? Yes, opo. sa awa ng Diyos, andiyan pa rin sa atin. Hindi pa rin tinanggal sa atin. Opo. Kaya ko po naitanong para confirm lang, ano ba talagang rekomendasyon nyo para mahinto na yung problema kinakaharap natin sa Pogo? Well, sa akin, sa ngayon, sa nakita ko, ay dapat tapusin na yan. Oho. Dahil nagiging problema na pati national security ay medyo natitrated na rin dyan sa mga presensya ng mga illegal na pugo na yan. Kaya nga lang, madadama yung mga legal, no? Yung nagbabayad ng buwis, yung matitino na hindi gumagawa ng krimen, nadadamay doon sa mga gumagawa ng krimen at mga illegal. So, para tapusin na yan kung kailangan tapusin na para mawala na yung pangangamba ng ating mga kababayan. Tapusin as in totally, pagbawal na siguro no lahat. Kay legal, kay illegal? Para klaro, mas maganda kung tapusin na. Para wala talagang lusot, wala nang lusot yung illegal na makiki-apid doon sa mga legal. Opo. Dahil yun man ang nangyari diyan, yung mga illegal at malakas gumawa ng krimen, yung kanilang yung personality nila ay parang nasa likuran ng mga legal. Opo. Ganon na ginagamit na panangga yung mga legal. So siguro tapusin na para Kasi wala na yung pangangamba natin. Kasi ang rekomendasyon din po ng Chinese Embassy, baka pwede totally ipagbawal na sa Pilipinas ang Pogo operation. Pauwiin na sa kanila ito mga Chinese nationals na ito, Senador. Yun talaga mangyari at kawawa yung mga tao na yan pag uwiin doon sigurado kasi na nagutya bawal sa kanila yan no? Binabawal nila Oo. Kasi may pangamba din po ngayon, narinig ko kayo na yung report ng DILG, ang worry nila baka marami pang politiko na ponduhan sa nalalapit na 2025 elections, ponduhan ng mga taong nasa Pogo operation, Sen. Yan, isa pa yan. Dapat mapagmatsyag tayo dyan, mapagmasay tayo dyan kung sino-sino yung mga tao na yan na pwedeng mapupunduhan ng mga Pogo operators, no? Opo. In fact, may nakita na nga tayo na isang mayor dyan sa Tarlac, no? Na tama na mismo yung Pogo sa likuran ng munisipyo niya. So,
Ang implication nito ay far and wide na ang nagiging implication. Ang binabanggit nga namin ni Nelson kanina, sana bago dumating ang 2025 elections, totally maglabas na siguro ang kautusan ng gobyerno na ihinto na natin yan bago pa sumapit ang eleksyon para wala na silang magawa pa anumang hakbang sa nalalapit na eleksyon siguro, di ho ba? Yun ang dapat. Yun ang dapat. Yun ang dapat. Kasi if you remember, no, unang-una, noon na problema tayo sa mga politiko na sinusuportahan ng drug money. Ay, opo, yung narco-politics. Before, yung narco-politics before the Duterte administration. Tapos ngayon, pumalit yung mga politiko na sinuportahan ng mga illegal gambling money, di ba? Opo. Tapos ngayon, ito naman, politiko na sinuportahan ng Pogo money, ng Pogo operations. So, hindi lalabas yung totoong kuan dito. Totoong matinong politiko kung merong suporta galing dyan sa mga sources of funds na galing sa illegal. Opo. Sa last na lang po pala, nung nakaraang linggo, natalakay namin sa palatuntunan, mukhang bumabalik na naman yung operation ng online sabong, Sen. At saka ang balita natin, nagiging malalakas na naman po. Ang kaibahan lang ngayon, Sen, mga nakamaskara po yung mga nagbibitaw ng manok, yung naglalagay ng tare, para hindi matukoy kung nasaan yung lugar nila. Ang worry namin, baka maulit na naman yung nangyari noong inimbestigahan din po ng Senado na 24 hanggang ngayon hindi pa po nare-resolve yung 24 na sabongero, Senador. Hindi yung 24, 34 yun. 34 yung pala, tama kayo. Opo. 34 missing sabongeros. Opo. Tayo po ang nag-imbestiga noon, yung aking komite. Opo. At ang problema lang, kasi yun nga, napipindaw na sana natin yung mga tao ni Atong Ang, nakasuhan na yun, na labasan ng warrant, pero may balita ako na yung ibang mga complainant ay nagpa-ariglo. Kaya ganun ba? yun, ang kaso, medyo na-jeopardize yung kaso dahil yung iba daw, yung iba, hindi naman lahat yung iba nagpa-ariglo. So, parang mababaliwala yung kaso dahil nga nagpa-ariglo yung ibang complainant. So, kung ganon, na bumabalik na naman yan, ay dapat siguruhin ng ating law enforcement na they're always one step ahead, no? Opo. Kunin nila yung suporta sa lahat ng mga pwedeng mga magiging source of information natin patungkol dyan. Dahil kung wala talagang kooperasyon galing sa community, mahirapan yung ating kapulisan na to run after these people who are operating illegally ng isabong.